Praise the Lord po dyan sa mga kapatiran natin sa Jesus is the Rock, Silang Cavite. Isa pong pinagpalang anibersaryo sa bawat isa. 22-year anniversary na pala. Kailan lang, naalala ko pa, 1998, 1999, magkasama po kami ni aking may bahay, Pastora G, na nag-Vacation Bible Study dyan, Vacation Bible School. Purihin ang Panginoon. Ang dami na po palang taon ang lumipas. At salamat din sa pagkakataon na binigyan niyo po ako ng opportunity na magbahagi sa inyo o maging kabahagi sa anniversary rin niyo. Hayaan niyo po na ako ay mag-share ng ilang mga aral mula po sa inyong anniversary team, Step Up. At ang sabi po sa akin ni Pastor Pat ay sa Genesis 12:1-4 po. Bago po ako mag-umpisa, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Diyos sama naming makapangyarihan sa lahat, inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu, samahan mo po kami, bigyan ng talino, karunungan at kaalaman, hayaan mo maunawaan ang mga dala mong aral sa amin sa araw na ito, hayaan mo Panginoon na magdala ito ng tagumpay, magdala ito ng mga pagbabago, magdala ito Panginoon ng mga ikakagalak mo at ikapupuri mo sa aming mga buhay. Samahan mo po kami muli, bigyan mo ng kapangyarihan ang bawat salita mo. Empower it, O Lord. Anoint it, O Lord. Thank you very much. Once again, yours is the glory, the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Basahin ko po sa inyo ang tema. Ito po galing sa Genesis chapter 12 verse 1. The Lord had said to Abram pa po siya dito, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you." So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Praise be to God. Ito po yung istorya kung saan tinawag. Sabi nga sa title nga sa Bible, kung yung Biblia niyo may mga title per chapter, ang title niyan, The Call of Abraham. Ang pagkatawag kay Abraham. Abram pa lang siya dito. Ang pagkatawag kay Abram para lisanin ang lugar ng Haran papunta sa Kanaan. At sa pagtawag sa kanya ng Diyos, may mga kaakibat na pangako. Sabi niya, gagawin kitang isang great nation. You will be a blessing to all the people. Napakagandang mga pangako. And you will be blessed as well. Alam naman natin ang istorya nila. Diba? Silang magtiyuhin, si Lot, sa paghayo nila, sa pagsunod nila, sa pagkatawag ng Panginoon sa kanila, binless sila. Napakarami na ng magintupan nila, mga tauhan nila, to the point na hindi na nga sila kaya suportahan ng mga lugar. Kaya nag-decide sila eventually, later on, di ba, naghiwalay yung magtiyuhin. Kasi nga, hindi na kaya suportahan yung dami ng kanilang mga tupa. They were so blessed. Why? Kasi nga, they obeyed God. May pagkatawag kasi sa kanila. And ako naniniwala, mga kapatid ko, na maging sa ating iglesia, sa Jesus is the Rock, Silang Cavite, may pagkatawag din ang bawat isa. At ito na nga, yung ating anniversary team. Alam niyo po, 22 years, nagse-celebrate na kayo ng 22nd year anniversary. Ang ibig sabihin niyan, tapos na yung 22 na taon. Parang birthday. Pag nag-7th birthday ka, ibig sabihin, tapos na yung 7. Papunta ka na sa 8. Ay, ganun din po yan. Papunta na kayo ngayon sa 23. Ika-23rd anniversary at lalakaran ninyo simula sa araw na ito papunta sa susunod na anibersaryo ay ang temang Step Up. I believe, ito'y pagkatawag ng Panginoon sa inyo. Ito ang magiging direction ng iglesia sa taong ito kung saan ang challenge sa bawat isa, pangkalahatan at pang-individual ay magkaroon ng sitwasyon kung saan matatawag na nagkaroon ng step up sa inyong mga sitwasyon. I believe this is a very wonderful message from the Lord
Naniniwala ako, napaka-anointed ng mga pastors nyo dyan, napaka-anointed ng mga leader nyan to be able to hear yung calling ng Panginoon para sa iglesia ninyo this coming year. To step up. A very challenging time, especially ngayong time ng coronavirus, very pandemic time, to eventually step up, to move up. Why? Bakit? Kasi sa pagbabasa ko po ng meaning ng step up, napakaraming mga bagay akong nakita doon kung saan nakita ko na ang isa sa meaning ng step up is to level up, to increase, to improve, to gain more, to have more. Step up word ay related kung saan ang status mo ay mas gaganda pa, mas mapapabuti pa, mas mag-i-improve pa, mas magiging victorious pa. Ang word na step up ay nangangahulugan na hindi babagsak, hindi bababa, o hindi mababawasan kung anumang meron ka. This is a positive word. Step up. Hindi nga this also mean nga na hindi ka mag-stay, hindi ka magiging constant, hindi ka mag-stagnant, kundi mayroong improvement na magaganap. And I praise God. Kasi sa kapanahunan ng coronavirus, napakaraming challenges ang church na para bang hirap kumilos sa issue na lang ng physical distancing, or rather yung social distancing. Parang ang hirap sundin ang go and make disciple kasi may balakid di ba? Ang hirap mag person-to-person discipleship. Pero hindi mo pwedeng gawin. There are other ways and creative ways na pwede ka pa rin magpatuloy na mag-discipleship. And ma-overcome niyo yan. And I praise God. Kasi your theme for this year will really make you creative, and it will bring out the creativity in you. Ilalabas nito ang mga kaparaanan na maaari niyong gamitin para mapapaglabanan yung mga kakulangan sa iglesia. Ang pagsasama-sama, di ba bawal? Yung fellowship. Kaya nga, mostly mga online ang preaching. Pero ibig bang sabihin, hindi na tayo po pwedeng mag-improve. We can still improve. And I tell you, we are improving. Nakikita natin yung mga creativity ng mga tao natin. May mga gagaling palang mag-edit. May magagaling palang mag-compress ng mga videos, mag-compose ng videos. Makikita natin yung ibang area na hindi pa natin nagagamit. And eventually, you would realize may pagbabago, may improvement. In a simple way, masasabing may stepping up na nagaganap. And God is blessing Jesus is the Rock, Silang Cavite this year, kasi ang direction na ibinibigay ng Panginoon sa inyo to step up. And we would like to learn from the life of Abram and how to apply it sa ating mga buhay, nang sa ganun din tayong magkaroon ng experience kung saan hindi mag-stagnant, hindi manatili ang ating mga level of spirituality, maging ang mga physical life natin, hindi maging ganun na lang lagi, but rather magkakaroon ng pag-i-increase sa bawat isa. And I believe step up can be applied corporately and individually. Anong ibig ko pong sabihin? Ang step up ay pwede nating i-apply sa ating iglesia sa pangkalahatan. Buong iglesia, mag-step up, mag-improve, mag-gain, mas maging victorious, mas maging influential, mas maging rich. And individually, o bawat isa sa atin, mag-step up din tayo sa ating mga personal Christian life. Yung ating mga paglilingkod, mag-step up. Yung ating pagbabasa, mag-step up. Yung ating pagbabasa ng Biblia, pananalangin, mag-step up. Yung ating discipleship, mag-step up. Something that will bring the best of us this year. It could be considered stepping up. And that is what God wants to happen sa Jesus is the Rock, Silang Cavite. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Mga kapatid ko, tandaan natin, sa pinakamadaling salita, ang step up ay nangangahulugan ng pagbabago ng ating mga sitwasyon sa mas mabuting kalagayan. Hindi mananatili, hindi babagsak, kundi mas gaganda, mas mapabuti, mas mapaigi. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Now, sabi ko nga, kukuha tayo ng mga aral,
mula sa buhay ni Abraham, i-apply natin sa ating iglesia at sa ating mga sarili din. Ano-ano ba ang pwede na nating matutunan mula dito? Number 1, na pwede nating matutunan is to make a firm decision. Firm decision. Kagaya ni Abraham. Si Abraham, sinabi ng Panginoon sa kanya, you go to Canaan. Napakahirap na gawin yan dahil dadayo na naman siya sa ibang lugar, hindi niya alam ang sitwasyon, dala niya ang pamilya niya. But eventually, what did Abraham did? Sumunod po siya. Nagkaroon siya ng firm decision sa sarili niya na, okay, susundin ko ang aking Diyos sapagkat inuutos niya. Mga kapatid ko, kung titingnan ninyo sa spiritual side, ang anniversary team ninyo is actually like the same thing na naganap din kay Abraham. The same calling. Ito rin pagkatawag, ito rin pag-uutos ng Diyos sa ating iglesia. To step up. Hallelujah. Kaya nga, hayaan niyong basahin ko, mula sa Proverbs 16:9, in their hearts, human plan their curse, but the Lord establishes their step. Ang sabi, ang tao ang nagpaplano, pero ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon sa kanila. Marami tayong mga pinaplano sa ating buhay, di ba? This coming year. Pero, pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos. Pakinggan natin ang direksyong ibinibigay ng Diyos sa atin. Para maging kagaya ni Abraham. Ang sabi ng Panginoon, kayo'y dadakilain, ikaw ay dadakilain, at ikaw ay pagpapalain. Gusto natin ng pagpapala. Ang pagdidesisyon patungkol sa inuutos ng Diyos ay nangangailangan mula sa atin ng pagtugon. Ang sabi, make a firm decision. Kasi sa pagdidesisyon na ito, kailangan hindi pabago-bago. Yung bang magkaroon lang ng kaunting friksyon, magkaroon lang ng kaunting tension, magkaroon lang ng kaunting conflict, ayaw na. Ano man gagawin nating pagdidesisyon patungkol sa tema ng step up, dapat patuloy natin itong titindigan, paninindigan. Hindi tayo aatras, hindi tayo matatakot, hindi tayo uurong. Firm decision. Sabi ng Biblia, di ba? Ang taong pabago-bago ng isip, hindi magpapalain. Isusuka ka, sabi ng Biblia. Ay ganun din tayo dapat. Narinig na natin mula sa Panginoon ang direksyong binibigay niya sa taong ito. Step up! Dapat mayroong desisyong magaganap sa ating mga kaisipan, sa ating pagkatao na, yes, Lord. Maging handang tanggapin, maging handang sumunod, maging handa tayo dapat sa pagtalima sa ibinibigay ng direksyon sa atin ng ating Diyos na dakila. Ang sabi, make a firm decision. Marami kasing mga desisyon tayong pwedeng gawin. At alam niyo po, may mga desisyong mali na tayo maaari din gawin. May mga desisyon tayo naman na mas maganda kung lagi tama. Kaya nga, sa pagdidesisyon natin, lalo na kung ito'y patungkol sa pangitain ng binibigay ng Diyos sa atin, makasisigurado tayo, sure tayo, na ito'y talagang safe, ito'y talagang magdadala sa atin ng pagpapala, ito'y talagang magdadala sa atin ng tagumpay. Bakit? Kasi ang Diyos na mismo ang nagtuturo sa atin ng tamang daan. Diba siya the way? I'm the way, the truth, and the life. At napakagandang malaman kung anong direksyon ba ang gagawin natin sa taong ito magmula mismo sa Diyos natin. At ang sabi ng Panginoon, JITR silang, step up. Praise be to God. Praise be to God. Make a firm decision. Isang pagdidesisyon na hindi kayang baguhin ng anumang sitwasyon sapagkat ang mind mo nakapokus, ang mind mo nakakonfirm, ang mind mo nakakommit sa mga gagawing desisyon. At I tell you, ang mga leadership po ng Jesus is the Rock Silang Cavite, after this anniversary, magkakaroon yan ng maraming mga pagdidesisyon, mga instructions, mga planning na gagawin. Why? Kasi kailangan yan para eventually ma-attain ng bawat isa ang step up na level. Pag walang plano, walang direksyon, walang mangyayari sa atin. And as a member, kailangan may pagdidesisyon ka. Ano ba ang tamang pagdidesisyon? Ay siyempre, bahagi ka ng iglesia, dapat hindi ka kontrabida.
Tandaan, sa Tagalog lang may bida yung word na kontrabida. Pero sa English, hindi yan hero ha. Kontrabida ay lagi siyempre yung kalaban. Lagi yan rebelde. Di ba? Hindi yan hero. So dapat sa pagdidesisyon natin, hindi nakakontra, hindi alanganin, kundi naka-united sa mga pakitain ng iglesia para tayo magiging mas malakas. Di ba? Alam naman natin, may mga kasabihan pa tayo noon na pag iisa lang piraso yung walis tingting, napakadaling baliin. Pero pag isang bungkus na siya, hindi na mabali. Bakit? Kasi united sila. And ganun din mga kapatid ko, when you make the firm decision, siguraduhin na dapat nakaakibat o nakaabay doon sa direksyon ibinibigay ng leadership ng iglesia. Praise be to God. Pangalawa, okay? Pangalawang aral na matutunan natin dito, si Abraham, magkatapos siya magawa ng desisyon sa sarili niya pag-iisip, ginawa niya, he took action. So dapat ang bawat isa sa atin sa iglesia, meron ding kasamang pagkilos o paggawa. Hindi po pwede. Nasasabihin mo, gusto ko mag-improve, tapos wala ka namang gagawin. Sa mga gustong mag-improve ang buhay, sa mga gustong pagpalain, sa mga gustong magtagumpay, sa mga gusto na ang sitwasyon nila, status nila magle-level up, magkakaroon pa ng step up, kailangan din ng aksyon. Hindi pwede mo nanalangin ka, tapos wala kang gagawin. Hindi pwede rin, kagaya ni Abraham, magagawa ka ng desisyon, tapos wala kang aksyon. Magkasama po yan. Pagkatapos mong magdesisyon sa ipinakita sa iyo na direksyon, kilos ka na patungo sa direksyon na yun. Alalahanin natin yung Chinese proverbs, di ba? A thousand miles travel starts with one step. Maaaring pa isa-isang hakbang lang yan, pero hindi mo malaman ang layo na pala ng narating mo. Sana po tayo maging ganyan. Take action. At ano ba ang mga dapat nating i-action? Napakarami. Gusto mo mag-step up? Then take action. Sa personality mo. Kung ikaw ay mahinang magbasa ng Biblia, dapat this year, more time ka na sa pagbabasa ng Biblia. More ka na sa pagnanalangin. More ka na sa pag-evangelize, pag-discipleship. More ka na sa pag-praise kay God. More sa pag-serve. More sa pag-support sa iyong church. More sa pagbigay. Gusto mo ng step up, then take a greater action this year. Ang sabi nga, it is katangahan na aasa ka ng mas magandang bagay kung wala ka namang ginagawang kakaiba ngayon. Don't expect anything better to happen kung ang gagawin mo ngayong taong ito ay kagaya din nung ginawa mo last year. Wala nang nangyari sa iyo last year. So unless may babaguhin ka, unless may gagawin kang pagbabago, unless you will take good action, positive action this year, doon mo lang mararanasan ang step up. Praise be to God. Praise be to God. Ito, mga kapatid ko, gusto kong basahin sa inyo magmula sa James chapter 2 verse 17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Malinaw po yan. Kung ang pananampalataya mo walang kaagipay na pagkilos, patay yan. Ano bang ibig sabihin nito, Pastor? Kailangan ba ng pananampalataya at pagkilos para maligtas? No. Don't get me wrong. Nandun pa rin tayo sa katotohanan na sapat ang pananampalataya para ka maligtas. Ang ibig ko sabihin, kung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas ngayon, sa oras na ito, ligtas ka. At kung sakaling ngayong tinanggap mo siya, mamatay ka, you'll go to heaven. Pero ang tanong ko, kung tanggapin mo si Kristo at bigyan ka niya ng 5 years, 10 years, 20 years time, wala ka bang gagawin sa sinasabi mong pananampalataya? Magiging malaking katanungan sa mga tao sa paligid mo. Yung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya kung walang nakikitang mabuting bunga ng gawa sa buhay mo. What am I saying? Dahil may pananampalataya ka, dapat yan mamumunga ng mabuting gawa. And because
of the vision, the direction of the Lord this year to step up. For Jesus is Darak Cavite to step up. Kailangan, sabi natin kanina, is to have a firm decision. And right now, ang aral natin pangalawa is to take positive action. Kasi pwede kang kumilos ng mali. Alam mo ba yon? Pwedeng ang mga desisyong gagawin mo, ang mga aksyong gagawin mo ay wala sa timing, kaya makakasakit ka, o wala sa paggalang at pagrespeto, kaya lilitaw na nagre-rebelde ka. Hindi dapat. Kung gusto nating mapabuti ang ating buhay this year, kung gusto nating magle-level up ang buhay natin this year, kailangan din maging tama ang mga pagkilos natin. Hindi po pwede na ang ating mga pagkilos ay para bang lilitaw na nagre-rebelde tayo sa ating mga leaders and pastors. Pangit. Paggawa yan na matatawag, pero kung yan naman ay hindi sanction or hindi instructed ng inyong mga leader, maling paggawa yan at magdadala yan ng pagbagsak, hindi pag-step up. Mga kapatid ko, tandaan, ang unang aral na natutunan natin kay Abraham, make a firm decision. Pangalawa, make a positive action. And Abraham did a very positive action. He obeyed. Kapatid ko, sabi ko nga, I'm sure after this, magkakaroon ng general planning ang Cavite. And they will be planning what to do in order to step up. Kailangan, isa sa positive action mo ay ang pagsunod sa instruction na ibibigay nila sa inyo. Amen? Pangatlo po, make a self-evaluation. Bakit? Basahin ko po. Galatia chapter 6 verse 3 to 5. Magandang balita, mula sa magandang balita, Biblia po. Kung inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Ang sabi ay suriin ang bawat isa. Suriin ang kanyang sariling gawa. By nature, lagi nating ikinukumpara ang ating mga attainment sa iba. But biblical way tells us, suriin ang ating sarili. Anong ibig sabihin nito? Sa pagsusuri, to make a self-evaluation, ikukumpara mo ang buhay mo sa nakaraan mong buhay. For example, since lumalakad ka na sa step up, yung life mo ng 2020, dapat pagdating sa 2021, dahil step up ka, makikita mo, aba, mas improved life pala ako. Mas spiritual, mas matured. Aba, mas physically blessed pala ako. Aba, ang laki pala ng improvement ko. And this you could say na talagang ang laki ng himala ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi ka mag-aaral, hindi ka magsusuri, baka bandang huli, ang gagawin mo lang, ikukumpara mo ang sarili mo sa kapwa mo Kristiyano at sasabihin mo, Lord, bakit siya may blessing? Bakit ako wala? Ang sabi ng Biblia, ikaw sa sarili mo, suriin mo. Nang sa ganon, hindi ka mapapahiya. At higit sa lahat, makikita mo ang malaking pinagkaiba ng taong sumusunod sa pinapagawa ng Diyos sa Kanya. And I'm telling you, the Lord has blessed Jesus is Darak Silang Cavite by giving you this theme, Step Up. This is a great challenge sa bawat isa para magkaroon ng matinding pagdedesisyon na yes, Lord, I will follow. Yes, Lord, gagawa ako. Yes, Lord, kikilos ako. Yes, Lord, mag-aayos ako. Yes, Lord. Para bandang huli, pag tiningnan mo, kinuwenta mo bandang huli, sinuri mo bandang huli, makikita mo, oh Lord, praise God, ang daming ang nagbago, ang daming ang victory, ang daming ang blessing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, I would like to show you the next case dito sa ating sitwasyon. Based sa ibinigay na pangitain ng Panginoon sa atin, this is a complete cycle. Mag-uumpisa ka sa pagdedesisyon.
mga pagdidesisyon mong bagay na makadiyos, o mga pagdidesisyon mong bagay base sa ibinibigay na instruction sa iyo ng mga pastors and leaders mo. And of course, dahil naandoon ang pagkapasakop at pagsunod mo, you'll take a positive action. And then eventually, you will evaluate yourself, susuriin mo. Kung pagdating ng 2021, you realize, thank God, ang daming nagbago, ang daming improvement, ang daming blessing. Then continue on. Kung nakita mo naman na parang kulang, parang wala, then perhaps you need to go on the first cycle again. Balik ka uli sa pagdedesisyon. This time, I will do better in my Christian life. Pagbubutihin ko, aayusin ko, hihigitan ko ang sarili ko kaysa sa nakaraan. Remember, ito po'y para sa mga pangsarili natin at sa pangkalahatan naman sa ating iglesia. Sa pagbibigay ng instruction ng ating mga pastors at leaders, dapat nandun ang ating full commitment sa ating mga isipan and full force action din sa pagsunod sa pinapagawa nila para bandang huli makita mo, kapatid, wow, Jesus is the rock, Silang Cavite. Level up, step up, kakaiba. Ang daming improvement, ang daming blessing, ang daming victory. Salamat mga kapatid. The challenge is with you now. The challenge is with you. Willing ka ba na at the end of next year, makita mong pinagpala ka na ng higit? Makita mo ang daming kakaiba, ang daming pagbabago sa buhay mo. Tandaan mo kapatid, ang sabi ng Biblia, dahil ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Kaya for so many years, na kanang mananampalataya at sa tingin mo walang nagbabago, walang improvement, walang blessing, think again. Baka ito na ang susi na magdadala sa iyo sa panibagong level, panibagong status. So kapatid, this time, this year, step up. Muli, ako po pala si Pastor George. Salamat sa inyo, ang buo kong pamilya, Pastora G, mga anak ko, at ang buong iglesia din na pinamumunuan ko po dito sa Qatar, Victory Church. Nakikisa po sa inyong anniversary. Manalangin po tayo. Diyos ang manaming makapangyarihan sa lahat. Bless your people. Bless Jesus is the rock, Silang Cavite. Bless everyone, Lord. Sa ngayon, sa pangitahing ibinigay mo, may everyone be able to step up in this challenging time. Sapagkat walang imposible sa iyo. Hayaan mong gamitin ng bawat isa ang mga spiritual gift na ipinagkaloob mo sa kanila. Gamitin ang mga kakayanan, talino at galing upang higitan pa ang mga ginagawa nila para sa iyo sa taong ito. May they give more of their life, more of their time, more of their heart sa paglilingkod sa iyo. Maging challenge kung paano mahihigitan pa sa panahon ng corona ang mga pagdidisipulo, ang mga pagsambat, pagpupuri, ang mga pagkakaloob at pag-iikapo, mga bagay na dapat hihigitan pa sa buhay ng mga kapatid ko, tulungan mo po ang bawat isa. O Diyos Ama, blessing upon blessing upon blessing be released to everyone. Ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, ilayo din sa coronavirus, higit sa lahat, puspusin patuloy ng pagpapasakop at pagsunod at pagmamahalang makadiyos para sa isa't isa. Hallelujah. Bless, bless, bless all the more. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom.